So this morning mga kapatid, I just want to remind you na wala akong pake sino ka, at wala akong pake saan ka nang galing, at wala akong pake kung anong naranasan mo sa buhay. You have to remember this, church. Tinawag kayo ng ating Panginoon. Si Lord ang pumili sa'yo. I don't care gaano karaming attitude problem meron ka pa, gaano ka maraming flaws, maraming mistakes, and palpak ka pa sa buhay, God never made a mistake na tinawag ka ng Panginoon. You may made a mistake, but God never made a mistake. You need to trust ang genius at talino ng Diyos, mga kapatid, na siya ang tumawag sa iyo. So with that understanding, dapat meron kang both confidence and at the same time humility. Confidence kasi si Lord ang tumawag sa iyo. The Bible says, many are called, but few are chosen. At isa ka sa pinili ng Panginoon, mga kapatid. But you should always be humble kasi tinawag ka ni Lord kahit hindi ka worthy for that calling. And that is yun ang ating pinanghawakan. Pag yan ay nasa isip mo, hindi ka mababackslide kasi naintindihan mo, Lord, pinili mo ako, you never made a mistake, hindi ako susuko dahil ikaw ang nagtawag sa akin at hindi po ang tao, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and we are dismissed. Joke lang, mga kapatid. Para nakangiti kayo, gusto nyo talaga yung word na yun. Joke lang. 3 hours pa to, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1. Praise God. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. So ito po yung tatlong outline, mga kapatid, within this passage. We will talk about the consideration, the choice, and the conclusion. So ito ang consideration sa verse 26. 1 Corinthians 1:26. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. Sabi ni Paul, tayong mga nandito ngayon sa church, marami sa atin dito hindi matalino sa standard ng mundo. Hindi malakas, hindi mga tanyag. Tingnan mo yung mga mukha ng tao sa paligid mo. Diba? Parang, bakit itong mga taong to? But verse 27, look mga kapatid, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak. Everybody shout, weak! Mga may hinang nilalang, tinawag ng Panginoon upang pahiyain ang malalakas. And the base things of the world and the despised, ito ang mga tinawag ni Lord. The things that are not, so that He may nullify the things that are. Now, ito na po yung conclusion. So that no man may boast before God. Kaya ka pala tinawag ni Lord sa kabila ng maraming kakulangan sa buhay mo, mga kapatid, para si Lord lang ang maluluwalhati. But by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Now, I love this again. I emphasize the Paul, verse 31. So that just as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Sila na magyayabang, isa lang daw ang ating pwedeng ipagyabang. Si Lord lang ang pwede nating pagyabang. Hindi ang ating kagwapuhan, hindi ang ating katalinuhan, hindi ang ating kayamanan, dahil nung tinawag tayo ni Lord, wala lahat yan sa atin, kundi ang ating pagyayabang ay ang ating Panginoon. I want to preach to you this morning on the subject, God chose the weak. God chose the weak. Kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, hi weak. Hallelujah. Mga may hinang nilalang, mga kapatid. Thank you. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. And you may be seated, mga kapatid. God chose the weak.
Obviously, ang ating mundo gusto ang malalakas. Gusto ng mundo ay yung may mga maraming degree, mamahali ng mga damit, mayaman, sikat, people who had it all together. Ganon ang ating mundo. I-define ang iyong halaga depende sa anong narating mo, gaano karami ang pera mo sa bangko, gaano karami ang followers mo sa TikTok, gaano ka taas ang mga na-achieve mo, anong posisyon ang meron ka, ganun po ang standard ng mundo. But I'm here to tell you, mga kapatid, na ang standard ng mundo ay kabubuhan. It is stupid, it is shallow, it is delusional, mga kapatid. Kaya pag isasabay mo ang sarili mo sa standard ng mundo, ikaw ay mai-insecure habang buhay. Ikaw ay palaging mai-exhaust. Lagi mong sasabihin, di ba ako sapat? Bakit ako pinagpalit? Binigay ko naman lahat, ginawa ko naman ng lahat. Bakit gano'n? Nagparetoke na ako, nagpatangos na ako, nagpaputi na ako. Pero walang walang pambatangkad, mga kapatid. Doon ako na-offend eh. Ang talino ng tao, walang nagawang pampatangkad, mga kapatid. Kung sasabay ka sa fandom ng mundo, may exhaust ka dahil laging the more mong pipilitin na makuha yung approval nila, the more nilang sasabihin, kulang pa, dapat kagaya ka niya, dapat kagaya ka niya, dapat kagaya ka niya. And it will be an ending of saying, am I not enough? Hindi ba ako sapat? Hanggat ikaw ay madidemoralize, mga kapatid, at madedepress, feeling mo wala kang halaga kasi you fall short sa standard ng mundong ito. But thanks be to God, ang pagpili ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa standard ng sanlibutan. Yung pinili ka ng Diyos, hindi niya tinignan ang resume mo, hindi niya tinignan ano ang grado mo sa school, hindi niya tinignan gaano ang karami ang pera mo sa bangko, but you are unqualified, you are disqualified, pero pinili ka ng Diyos. At madalas ang pinipili ng Diyos ay yung parang disqualified sa mundo. Yung mga kinakancel ng mundo, yung mga sinashutdown ng mundo, yung mga hindi pinapansin ng mundo, nakaganon si Lord sa langit, sabi ni Lord, yan ang gusto ko, yan ang pipiliin ko. Yung underdog, underrated, undervalued, ignored, yun yung mga gusto ni Lord. Bakit? Pag kumilos si Lord sa buhay niya, wala siyang mapagyayabang sa sarili niya, kundi ang Panginoon lang, mga kapatid. Hallelujah! We are not here because we are strong. We are not here because we are the best. The world don't like us. The world hate us. We are weak, but God wants the weak. But God shows the weak so that the glory may belongs to Him alone. Yun ang gusto ni Lord. Yung mga drug, yung mga inaapi ng mundo, yung mga kinakalimutan ng mga tao. Yun ang gusto ni Lord, mga kapatid. Sa ating mundo, parang mapapansin ka lang talaga pag gwapo ka, maganda ka, macho ka, mga kapatid. Hallelujah. Cute ka, marami kang pera. Pag marami kang pera, dami mong kaibigan, dami mga sip-sip na mga kamag-anak, mga kapatid. Ganon ang ating mundo. Pero ang ating Diyos, weird, mga kapatid. Meron siyang habit na hilig niyang piliin yung mga insignificant, yung mga unqualified, yung mga disqualified. Isaiah 55, 8-11, sabi ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang sinasabi dito ni Lord, yung mga dakila sa inyo sa mundo, yan ang mga kamangmangan para sa aking harapan. Pero yung parang mangmang sa mundo, sila yung dakila sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Stop pleasing the world. Stop pleasing the people. Huwag mong i-measure ang worth mo sa iniisip ng tao, kundi ang iniisip ng Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Sino dito ang aminado na pangit kayo, mga kapatid? Ba, yayabang niyo, mga kapatid. Feeling kayo Sino dito ang aminado na sa mundo hindi naman kayo pinapansin? Ba, puro pinapansin lahat dito, mga kapatid. Hallelujah. Sino dito ang aminado na hindi ka talented? Hindi ka talentado, mga kapatid. Wala ka nun. But here's the good news. Pinili ka ni Lord, mga kapatid. Pinili ka ng Panginoon. At dati, Pastor Dave, lagi kong sinasabi, God chose you in spite of your weakness. Sa kabila ng kasalanan mo, sa kabila ng karumihan mo. Lagi kong sinasabi yon, pero nung nabasa ko to, mali pala yun. Hindi mo pala dapat sabihin na, God chose you in spite, but God chose you because of your weakness. Hindi kanya pinili sa kabila ng kahinaan mo. Nung nakita ni Lord ang kahinaan mo, kaya ka pinili ni Lord. Dahil ang gusto ni Lord sa iyong kahinaan, siya ang iyong kalakasan, mga kapatid. You are here because God saw you are weak, you are insignificant, and you are nothing. But God is telling you right now, I'm gonna use you, you weak person, and I'm gonna change your life and let the whole world see my glory through the weak individual. Hallelujah. Aperan mo ulit yung katabihin mo, sabi mo, hi weak. Hallelujah. Pinili ka ni Lord hindi dahil special ka sa mundo. Pinili ka ni Lord dahil special ka sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Wala ka mang titulo, position sa mundong ito or sa ating organization, pero alam ng Panginoon ang iyong pangalan. Hindi ka man napapansin ng mundo, pero sa Diyos, ikaw ang center of His attraction. Bilang niya ang buhok, mga kapatid, sa iyong ulo. Salamat sa mga panotski dyan, mga kapatid. Salamat sa mga upaw. Hallelujah. Ayaw niyong mapagod si Lord magbilang. But I don't care who you are. Bilang ni Lord ang ating mga buhok. Nilalagay niya ang ating mga luha into battle, mga kapatid. If His eyes is on the sparrow, then I know that He watches over me. Even you are weak. Hallelujah. Ang plano ng Diyos sa buhay mo is infinitely greater than any dream you could ever dream. Magtiwala ka sa choice ng Panginoon. You see, ang Corinth Church, ang city ng Corinth, yan po ay isang city na puno ng idols, immorality, at lahat ng ungodly living. Bago sila nakakilala sa Panginoon, marami sa kanila ang mga former prostitutes. Marami sa kanila ang incest. Sila magkakamag-anak, mga kapatid, ay committing sexual act. Marami sa kanila, mga kapatid, ay mga fornicators and mga adulterers. Pero nagtayo ang Panginoon ng church doon sa Corinth at tinawag niya itong mga taong ito at binago ng Panginoon yung kanilang mga buhay. Pero alam mo, ang paglilingkod sa Panginoon, process kasi yan mga kapatid, right? Instant ang pagkatawag ni Lord, pero yung pagbabago sa atin, process. Amen? Noong una, palamura ka pero nung naglingkod ka sa Panginoon, nabawas-bawasan lang. Pero nagmumura pa rin sa isip. Wala lang boses, mga kapatid. Nakalipsing yung ating pagmumura. Hallelujah. Hindi tayo instant nagbabago. Ganon din ang Corinth Church. Although niligtas sila ni Lord, nasa process pa rin sila ng sanctification na nadadala nila yung dati nilang mga buhay. At nung dati nilang mga buhay, ang mga Corinth Church ay mahilig sa mga matatalino. Sila Socrates, sila Aristotle. Galing yan doon sa Greek, mga kapatid. Kaya gusto nila yung mga magagaling na salita, yung mga eloquent na salita. Kaya nung dumating si Apollos doon, hindi yung isang Apollos na hindi matino, ito matinong Apollos, mga kapatid. Nung dumating si Apollos doon at nangaral, nagkaroon ng division sa church. At ang sabi ng iba, mas gusto ko si Apollos mag-preach kasi magaling siya magsalita. Sabi naman ng isa, mas gusto ko si Paul kasi malalim yung kanyang pangaral. Sabi ng iba, I am for Apollos and I am for Paul. Mga kapatid, it's dangerous na i-compare mo ang yung pastor sa ibang preachers, mga kapatid. Ministry is not a competition. Ministry is cooperation
to work in the kingdom of God. Hindi tayo nagpapagalingan sinong mas magaling mag-preach, sinong mas maraming alam sa Bible, sinong mas anointed. We are all servants and laborers of the kingdom of God. Hallelujah! And nung nagkino-compare nila yung kanilang mga pastor, sabi mga kapatid ni Paul, baka nakakalimutan nyo saan kayo galing. Consider your calling. Hindi kayo nandito ngayon because you were noble. Hindi kayo nandito ngayon because you were mighty. Hindi kayo nandito ngayon because you were wise in this world. Mga kapatid, pag may pride sa heart mo at nagiging judgmental ka na, remember saan ka lang pinulot ng Panginoon before. Remember ano lang ang buhay mo dati. Remember ano ang itsura mo dati. At maalala mo, you have no right to judge anyone. Mga kapatid, I remember, I was not mighty, I was not wise, I was not noble, but God chose me because I'm weak. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! At sinabihan sila ni Paul, nirebuke sila ni Paul. Ang sabi ni Paul, ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Now, God is not against intellect. Like dito sa Cagayan, marami matatalino. Pastor Dave matalino. Mga Dave matatalino. David Bernard, napakatalino mga kapatid. God is not against intellect, pero what God is against is intellectual pride. Hallelujah! Yung talinong-talino ka sa sarili mo, nagiging bobo ka mga kapatid. Hallelujah! Ganon ka katalino na bobo ka na nilulook down mo yung iba, porkit hindi sila same level ng thinking mo, hindi sila singgaling mag-English, mga kapatid, kagaya mo, hindi sila ganun kalalim mag-isip kagaya mo, at nilulook down mo yung tao. Yan ang pumipigil bakit hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi madadaan sa patalinuhan, hindi madadaan sa pagalingan. Ang labanan dito ay pauhawan, pagutuman, mga kapatid. Are you hungry enough? Are you longing enough, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, lahat ng mga matatalino sa mundo, kamangmangan lang sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo yung history books natin. Tingnan niyo yung picture ng mga matatalinong tao. Sila Charles Darwin, sila Einstein. Puro mga Panotsky na rin, mga kapatid. Puro nakalbo na. Hallelujah. Puti na yung mga buhok. Kasi hindi nila ma-determine ano ba ang meaning ng buhay. What is the meaning of life? What is the meaning of life? At nakaganon sila, stress na stress sila hanggang naubos yung mga buhok nila. Pero tayo, mga kapatid, hindi man tayo sing talino nila, but we know the meaning of life. Because it's not the intellect, it's the revelation of the Holy Ghost. Kahit magpatayo kayo dito ng lawyer, doctor, attorney na walang Holy Ghost, hindi nila kayang i-explain ang Bible. Pero magpatayo ka ng elementary graduate lang, pero puno ng Holy Ghost, maririnig mo ang kanilang preaching, napaka-clear as crystal. What is that? That is not the human knowledge, that is the wisdom of God. God wants the weak. Kasi yung mga weak, nagpapaturo. Yung mga weak, humingi ng advice. Yung mga weak, nagpapatulong. Yung mga weak, nagpipray. Yung mga weak, nagpa-fast. Isa sa pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari sa church ay mapuno kayo ng mga magagaling. Dahil ang mga magagaling, ang faith nila ay nasa kanilang galing. Bakit pa ako magpipray? Well, experienced na ako. You know? I'm very professional, very cutesy, very demure. Bakit ako magpapatulong ng chords kay Ma'am Roxanne? Kaya ko naman, te. Yan ang mahirap. Pero gusto ni Lord yung tawagin yung mga bobo. Kasi yung mga bobo, andun sa prayer, iyak ng iyak. Kasi bobo. Lord, hindi ko alam paano, Lord.
Please, Lord, grasya mo lang talaga, Lord. Wala man akong experience, education, Lord. Please, tabang, Lord. Tabang. At sabi ni Lord, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko, mga kapatid. Hindi yung naggagaling-galingan. Hindi yung nagrurunong-runungan. I want the weak. The weak are dependent. The weak are humble. The weak cannot do anything without God. Hallelujah! Nung nagsisimula ka pa lang sa preaching, talagang starting ka pa lang sa ministry, hindi mo kaya tumayo sa pulpit nang walang fasting, walang prayer. Nag-iyak-iyak ka talaga kasi alam mong bugo ka. Lord, tabang. Pero dahil nakita ni Lord yung humility and brokenness, dependency mo sa Kanya, sabi ni Lord, dyan bababa yung aking glory. Pero ninanakaw natin yung glory pag umaasa tayo sa galing natin. Pag umaasa tayo sa talent natin. Thank you, musicians and singers, but please, huwag kayong tutugtog na walang pananalangin. Huwag kayong kakanta na walang prayer. Huwag kayong mag-aasa na matagal na kayong kumakanta. Matagal na kayo tumutugtog. No! Without Him, I can do nothing. Without Him, I will surely fail. Kahit may talent ako, kahit may notes ako, kahit may experience ako, kung wala ang gahom sa presensya ng Diyos, ako ay babagsak. Oh, hallelujah. Tingnan mo yung mga mighty men na ginamit ng Panginoon sa ating organization. Bunch of weak people. Mga pronunciation nila mali-mali. Noodles, noodles, mga kapatid. Single, hallelujah. Double. Minsan namamali pa, let's open our Bible in the book of Philippines. Ang Philippines. Wala yung perfect terminology. Minsan parang kalat-kalat yung mga pinagsasabi. Pero mga kapatid, pag tumayo sila sa pulpit, mamaya yung pilay nakalakad talaga. Mamaya yung mga walang Holy Ghost, nakaka-receive ng Holy Ghost. Bakit? Babad sa panalangin, babad sa fasting, mga kapatid. Hindi nakadepende sa utak, hindi nakadepende sa libro, hindi nakadepende sa ChatGPT, hindi nakadepende sa Wi-Fi. Si Lord lang ang kanilang inasahan. We have Pastor Dongkolos. We have Bishop Ompad. Wala silang college degree, pero hundreds of souls ang nakalapit sa Panginoon because of their life. God wants to use the weak. He wants to use the weak. Nung nag-preach ako doon kasama si Evangelist Vincent sa bundok, nakakala ko malapit lang 2 hours. Pagdating doon, sasakay pa pala ng kabayo, mga kapatid. First time kong sumakay ng kabayo na papunta doon, yakap-yakap ko, nakaganon ako para ako mahuhulog doon, mga kapatid. Hallelujah, ang sakit sa lubot na nakasakay doon sa kabayo. At normally, pag mga taga-bundok, ang kanilang maling mentality ay ganito. Yung mga nasa syudad lang ang gagamitin ng Diyos. Yung mga nasa Manila, yung mga nakapag-Bible school, yun lang ang gagamitin ng Diyos. At doon, nangaral ako, sabi ko sa kanila, huwag niyo isipin na porket taga-bundok kayo, ay hindi kayo gagamitin ng Panginoon. Ang ating General Superintendent ngayon, mga taga-bundok lang din, doon sa bukid, sa sagingan, sa tubod, mga weak people lang din, pero ginamit sila ng Panginoon. Ano ba ang promise sa last days? Hindi sinabi that I will pour out my spirit sa mga apostles. I will pour out my spirit sa mga great preachers. I will pour out my spirit sa mga preachers. But the Bible says, I will pour out my spirit upon all flesh. Kasama ang magsasaka, kasama ang mangingisda, kasama ang tindera, kasama ang mga estudyante, kasama ang mga ordinaryong tao. Pagbubuhos ang Espiritu ng Diyos, you will be surprised paano ka gagamitin ng Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah.
Anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:27-28, sino daw ang mga tinawag ni Lord? The foolish, the weak, the simple, the despised. Kaya pag sinasabi mo, hindi ako worthy sa ministry kasi weak ako eh. Qualified ka nga eh. Kung sinasabi mong, Lord, I'm super disqualified because I am weak, titignan ka ng grace ng Diyos na sabihin, no, you are overqualified. Ministry is for the weak. Marami sa inyo nag-iisip, yung mga prayerful people, kaya sila prayerful kasi mga malalakas sila sa spiritual. No! Kaya sila nagpipray kasi mahihina sila. At ang takbuhan nila ng kanilang kahinaan ay ang Diyos. Hindi ka talaga prayerful kung alam mong magaling ka, mahusay ka, talented ka. Strong people don't pray. Weak people pray. Weak people go to church. Weak people worship because they understand pag wala ang Diyos, everything is nothing. Everything is vanity. Sabi doon, God chose. Sino? Sinong tinawag? The weak. Ang Greek word ng weak ay astenas. At ang meaning ng astenas ay ito, Pastor Dave. Weak in everything. Grabe ka naman, Lord. Mahina sa lahat. Mahina spiritual, mahina physical, mahina mental, mahina sa love life, mahina sa pera. Diba? Mahina sa love life. Mahina sa buhay. Sabi doon, yung mga, hindi man lang sinabi ni Lord, mahina sila sa area na ito, pero dito malakas sila. Wala eh. Sabi ang weak doon, astenas means weak in everything. At ang sabi ni Lord, yan ang gusto ko. Yung mga mahina. And I will turn those weak into strength. And I will transform them. At pag sila'y ginamit ni Lord at tinanong sila, bakit ka ganyan? Bakit ang anointed mo? Hindi nila sasabihin, well, kasi lagi ako nag-fasting na. Every month. Daniel's fast pa nga kami. Kamote-kamote, saging-saging. Ba't ang galing mo mag-preach? Well, prayer 5 times a day. Kayo kasi parang twice lang kayo nagpipray. Bible school graduate, theology, ganyan. Meron kang pagyayabang eh. Pero tinawag ni Lord yung mga hinang-hina para pag in-interview sila, ano ang nangyari? Bakit ka ganyan? Ano ang sasabihin niya sa interview? I am what I am because of the grace of God. Like the Apostle Paul, I'm the chief of sinners and I am the least of the apostle. Ano mang katayuan meron ako, it was all by grace. Hallelujah. May pakita ko sa inyo sa Matthew 11:25, mga kapatid. Tawang-tawa ako dito. Sana matawa rin kayo. Matthew chapter 11, verse 25. Sabi dito, mga kapatid, at that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent. Sabi ni Jesus, yung revelation niya daw, yung rema, ay itinatago niya. Kanino? Sa mga matatalino. Praise God. Salamat, di tayo matalino, mga kapatid. Sabi ni Jesus, hindi niya daw nire-reveal ang mga mysteries ng kingdom sa mga wise and intelligent. So, kanino niya nire-reveal? Ano nakasulat dyan? Sa mga babies. Hallelujah. Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, hi baby. Hinayag daw sa mga baby. Bakit ang mga baby? Dahil ang baby ang pinakamahinang nilalang.
Hindi nila kayang kumain ng sarili nila. Hindi nila kayang magdamit ng sarili nila. Hindi nila kayang maligo ng sarili nila. Ang kaya lang nila umiyak at tumae, mga kapatid, ng walang katapusan. Wala yan silang kakayahan sa sarili nila. They are 1,000,000% dependent sa ibang tao. At ang tinutukoy dito ni Lord, nire-reveal ko ang aking spiritual wisdom, not sa literal babies, but those that are child in the spirit, but those that are child in heart, that are totally dependent on the Lord. The weak are humble. The weak are teachable. That's the best trait ng mga weak people. Lord, pag magpapastor na ako ulit someday, punuin mo ako ng mga weak. Ayokong punuin mo ako ng mga strong and mighty and great. Kasi mahirap i-shepherd yung mga magagaling. Ang mas madaling i-shepherd ay yung mga alam nilang sa sarili nila that they are weak. Ang ine-emphasize dito ay hindi immaturity. Ang ine-emphasize dito ay dependency. Now, here's the revelation na nakuha ko dito. Pag di kayo nag-worship dito, ewan ko anong klaseng mga tao kayo, mga kapatid. Ito naintindihan ko. Your weakness is not a disqualification. Your weakness is an invitation from God. Salamat sa 3 nag-amen at 5 humikab. Ulitin ko, mga kapatid. Ang kahinaan mo ay hindi nagdi-disqualify sa iyo. Ang kahinaan mo ay invitasyon sa trono ng grace at sinasabi, mga mahina, lapit! Mga mahina, lapit! Mga walang alam, lapit! Mga pagod, lapit! Mga nasasaktan, lumapit! Mga broken, lumapit! Your weakness is not disqualification. It's an invitation. That's sumigaw, thank God, I'm weak. Siguro maraming magsasabi, Pastor Dave, bakit si Pastor Dave ang National Youth President natin? Dami namang mas magaling dyan. Dami namang mas matalino dyan. Dami namang mas mahusay dyan. Dami namang mas straight yung buhok. Bakit si Pastor Dave? Well, baka yun ang nakita ng Diyos sa kanya. Because he's weak. And God used weak people. Hallelujah. Your flesh wants to be strong. Your flesh wants to take control. Your flesh wants to be independent. But God is giving us a fresh revival ng mga may hina. At ma-realize dapat natin ngayon that it's only God that can do it. Si Lord lang ang makagawa. James chapter 2 verse 5, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith? Sino ang mga pinili ng Panginoon? Yung mga may hina, pulubi sa mata ng mundo. You see, noong ancient times, mga kapatid, merong 2 tradisyon na nag-go-govern sa tao. Ito yung 2. Una, ang halaga ng mga babae, dati to, hindi ngayon huwag kayo ma-offend. Baka may mga feminist movement dito, mga kapatid. Dati, sa ancient time, ang halaga ng babae ay nasa kanyang beauty at sa kanyang fertility. Pag siya ay hindi maganda, tapos baog siya, basura na siya na babae. Pangalawang tradisyon ng tao noong ancient time, na ang tagapagmana ng kayamanan ay mga panganay. Ang mga panganay, ang mga malalakas. Ang mga panganay, ang mga bida-bida. Lahat ng mga panganay say, praise the Lord. Hallelujah. Dami rin palang panganay dito. Now, yun ang tradisyon ng tao. Ang may worth lang ay babaeng maganda at babaeng hindi baog. Pangalawa, ang mga panganay lang ang makakapagmana ng inheritance. Nakita ni Lord yung tradisyon na yon at sabi ni Lord, walang kwenta yung tradisyon na yan. I am not bound by your traditions. I am not bound sa inyo pong mga man-made government system. At pinakita ng Diyos all throughout the scripture na binaliktad lahat yon ng ating Panginoon, mga kapatid.
Hallelujah! Si Cain ang panganay, pero si Abel ang pinili. Si Ishmael ang panganay, pero si Isaac ang pinili. Si Esau ang panganay, pero si Jacob ang pinili. Hallelujah! Si Ruben ang panganay, pero si Joseph ang pinili. Hallelujah! Si Ephraim pinili over Manasseh. Ang daming qualified na mga kapatid ni David, na mga macho. Si pangalan ng mga yon? Shammah, si Abinadab. Sabi pa ni Samuel, shucks, ang gagwapo ng mga to. Ito talaga ang bagay na hari. Nabayot si Samuel, mga kapatid. Sabi ni Samuel, ay kalami, ang gagwapo. Ito talaga ang hari. Pero anong sabi ng Panginoon? Tumitingin ka sa panlabas, pero ako ay tumitingin sa puso. Yung mga kuya, hindi napili. Sino ang napili? Isang batang musmusin na nagbabantay doon sa pastulan ng kanyang tatay. Si David ang napili na maging hari ng Israel. Do you see the pattern of God? He always chose the younger over the elder. Dahil binabasag niya yung human tradition. Nung pipili si Lord ng leader, siguro kung ako papiliin na leader sa panahon ng Exodus, ang pipiliin ko yung talagang makarisma ba? Yung magaling magsalita, strong-willed, parang Duterte. Pero ang pinili si Moses, may speech impediment, mga kapatid. Hirap magsalita. Siya ang pinili ng Panginoon as a leader. Si David, napakaliit, pero pinili siya ni Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Gideon, si Samson, mga mahihina, pero sila ang pinili ng Panginoon. Sino pa ang pinili ni Lord? Yung baog na si Sarah, pinili ni Lord kaysa kay Hagar na kayang mag-produce agad ng maraming baby. Pinili ni Lord si Leah na hindi kagandahan according sa Bible, pero mas pinili siya kaysa kay Rachel, mga kapatid. Pinili ni Lord ang baog na si Hannah. Sa genealogy ni Jesus Christ, may 4 na babae doon, mga kapatid, na parang hindi qualify maging part ng genealogy. Yun yung mga original bini. Yung mga bini, yun mga kapatid. Si Bini Rahab, Bini Tamar, Bini Ruth, Bini Bathsheba. Si Rahab, prostitute. Si Tamar, ni rape. Si Ruth ay hindi Israelite, siya ay Moabite. Si Bathsheba ay adulteress. Pero sila ang pinili ng Panginoon na maging part ng genealogy. God chose the weak. He chose the weak. Dahil gusto ipakita ni Lord, I will use them for my glory. Kasi kung may nakita kayong tao na bata pa lang magaling na magsalita, mahusay na, tapos nung nagka-edad na, ang galing na niya, ang sasabihin mo, bata pa naman, magaling na talaga yan eh. Marunong na talaga yan siya. Special child yan eh. Hindi yan katulad natin. Pero, yung nakasama mong napakabobo sa school, na laging palpak, mga kapatid, hallelujah, 75 lagi yung grado, nagre-revival na siya, mga kapatid, puro 75, tapos ginamit ni Lord, anong sasabihin mo? Panginoon lang talaga yan. Panginoon lang kumilos dyan. Imposibleng maging ganyan yan ng sarili niya. Panginoon lang. Mas naluluwalhati si Lord pag ginagamit ang mga mahihina. So pag ikaw ay mahina, huwag mong isipin na hindi ka gagamitin ng Diyos. Pinipili ng Diyos ang mahihina. Nandito ako ngayon, nagpipreach, kasi isa ako sa mahina. Isa si Pastor Dave sa mahina. God chose the weak. Nung nandito si Jesus, mga kapatid, hindi lang sa Old Testament, pagdating sa New Testament, sino ang mga tropa ni Jesus? Yung mga scholar, yung mga theologian, mga kapatid, yung mga matatalino, hindi. Sino ang mga kasama niya? Zacchaeus, pandak, mga kapatid. Mga pilay, mga lumpo, mga prostitute, mga mainginom, mga tax collector, mga glutton, bunch of weak people na ni-reject na nga ng society, pero binuhay sila ulit ni Christ, binigyan sila ng value and worth, at pinakita ni Christ, ni-reject kayo ng religion nyo, pero kayo, hindi ko kayo i-reject. I will choose the weak.
I will choose the weak. Kung ako si Jesus, ang pipiliin kong 12 disciples ko, yung mga magagaling na mga kapatid. Yung mga perfect na siguro mga Pastor Dave, yan. Pastor Misha, Pastor Raymond, Pastor Dover. Yun ang pipiliin ko. Pero sino ang 12 disciples na pinili ni Lord? Si Peter na hambugero. Si John na son of thunder. Si Matthew na tax collector. Si Tomas na sausawan, mga kapatid. Si Judas na mukhang pera. Ano to, dream team, mga kapatid? Nightmare team. Hindi to dream team. Pero gusto ni Lord itong mga maihinang ito. And the Bible says, this man has turned the world upside down. God chose the weak. Kasi kung ako papiliin ni Lord dito, mga kapatid, ang kunin kong usher siguro, Daniel Padilla, James Reid, Enrique Hill. Para mga gwapo, di ba? Ang ganda, pasok mo sa church, ang gagwapo eh. Talagang maraming babae magsisimba kasi usher pa lang, sarap magsimba. Kamay ka ng kamay, ba't walang katapos ang kamay? Mga kapatid, kung ako ang papapiliin sa media team, si Mark Zuckerberg na, mga kapatid. Ang lalagay ko sa media team, siguro magandang leader ng prayer warrior, si Duterte, mga kapatid. Talaga parang patayin yung ayaw manalangin. Hallelujah. May mga standard tayo. Pero hindi ikaw ang magbuot-buot sino ang gustong gamitin ng Diyos. Si Lord ang mamimili. Sino ang gusto niyang gamitin? You can mock them, you can judge them, you can say negative words about them, but you cannot remove the position that God has put in their life. Dahil nung tinawag sila ni Lord, hindi humingi si Lord ng advice mo at suggestion mo. God chose the people to whom He wants to show mercy and grace. He chose the weak. He chose the weak. Nung pipili si Lord ng bayan na pipiliin niya, dapat yung malakas na bansa. Yung mayaman na bansa. Dapat piliin ni Lord yung Egypt kasi malakas na empire yun. Yung Roma, malakas na empire according sa history, the most powerful empire. Dapat pinili niya yung Babylonian, yung Assyrian. Dapat pinili niya, mga kapatid, yung Chaldeans, yung Greeks. Pero hindi. Sinong bayan ang pinili ni Lord? Napakaliit na Israel. At ang Israel at that time, ang pinakamahina at pinakamaliit na nation. Malaki pa nga ang Pilipinas kaysa Israel, mga kapatid. Ang nagbibigay lang significance sa Israel dahil lang kay Jesus eh. Kung hindi si Jesus pinanganak dyan, hindi nga natin alam, may bansa palang ganyan na nag-i-exist. They are nothing and nobody. Pero dito pinakita ng Panginoon na ang kalakasan ng isang bayan ay wala sa kanilang laki, wala sa kanilang dami, wala sa kanilang military power, wala sa kanilang kayamanan. Ang kalakasan ng isang bansa ay nasa kanilang Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid. Ilang bansa gustong i-annihilate ang Israel, pero hanggang ngayon, andyan pa rin ang Israel. Kahit mga backslider na sila, apostate na sila. May nakausap akong OFW na nagtatrabaho sa Israel at ang sabi niya, 60% ng mga Hudyo ngayon, hindi kinikilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Merong apostasy and backsliding doon ngayon sa bayan ng Israel, pero hindi pa rin sila iniwan ng Diyos. Hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hallelujah! He chose the small and the weak Israel. Na tuwing binabasa ko to, lagi ako naiiyak. Deuteronomy chapter 7, verse 6. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His own possession out of all the people who are on the face of the earth. Sabi ni Lord, billions of people are all over the globe. Pero sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, pero kayo ang pinili ko. Kayo ang pinili ko. Anong sabi ni Lord? Bakit daw sila pinili ni Lord? The Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number. Konti nga lang kayo eh. For you were the fewest of all people. Now verse 8. Bakit sila pinili ni Lord? Verse 8. But because the Lord love you.
Pinili ko lang kayo kasi mahal ko kayo. Mahal ko kayo. And I believe ganun din ang pagkapili ni Lord sa atin. Hindi tayo pinili ni Lord dahil may morality tayo. Hindi tayo pinili ni Lord dahil talentado tayo o magagaling tayo. Pinili tayo ni Lord dahil mahal tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Look around. Tingnan niyo yung mga tao ngayon sa church. Mga sikat ba kayo? Mantay sikat. Wala nga atang nakakilala sa atin, mga kapatid. Never nga atang malalagay yung ating pangalan sa malaking bulletin, billboard, o television, social media. Hindi tayo sikat. Hindi tayo noble. Meron ba sa atin ditong royalty? Meron ba sa inyo? Wala. Halata naman sa mukha na walang royalty talaga, mga kapatid. Wala sa ating dugong bughaw. Hallelujah. Yung dugo natin, puro mga kapatid. Huwag na lang ituloy. Hallelujah. Wala man sa atin ditong political figure na may lahi ni Marcos o may lahi ni Donald Trump, mga kapatid, o may lahi ni Napoles. Wala sa atin dito, mga kapatid. Pero sino tayo nandito tayo ngayon sa church? Sino ang mga nandito sa church? Bunch of weak people. And God wants to show the world na itong mahihinang tao sa Cagayan Church, ito ang gagamitin ko to manifest my glory. To manifest my power. Tayo ang gagamitin ng Panginoon for this end time revival. Tayo ang gagamitin ng Panginoon for this power of the glory of God. Hallelujah. Sabi ng mundo, I want the strong, I want the able, I want the qualified. Pero anong sabi ni Lord? I want the weak. Bakit gusto ni Lord ng mga weak? Verse 29, that no flesh should glory in His presence. By the way, sa Bible, anong mga ginamit ni Lord ng mga simple things? Gumamit siya ng stick, rod, kay Moses, hindi scepter. Gumamit siya ng jawbone. Gumamit siya ng 5 smooth stones. Gumamit siya ng 5 loaves and 2 fishes. These are insignificant for the world. But once God touches it, it will transform. It will transform. Hallelujah, hallelujah. So, I'm challenging you today, mga kapatid, like sabi ni Paul, tandaan nyo saan kayo nanggaling. Huwag kayong umarte sa church na parang kayo ang pinakabanal dito sa iglesia. Huwag kayong maghusga sa mga tao as if hindi ka lang pinulot sa putikan, mga kapatid. Gaya ng sabi ni Paul, tandaan mo saan ka lang noon. Anong klaseng kahihiyan ng buhay ang meron ka noon. Anong klaseng kasalanan ang meron ka noon. Pero tinawag kita, pero pinili kita, pero nilagay kita, at ginamit kita. At huwag kang magyayabang. It's all by His grace. Ang meaning ni Paul, don't forget your junkyard beginnings. Dati lang tayong mga basura. But God turns this mess into a masterpiece of His glory. Into a masterpiece of His glory. Last point, bakit pinili ni Lord ang mga mahina? 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. Nag-pray si Paul, Lord, alisin mo na tong tinik sa buhay ko. And the Bible says, he prayed to the Lord 3 times. And 3 times na sumagot si Lord, no. Hindi ko aalisin yung tinik sa buhay mo. Bakit? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Anong revelation ni Lord sa kanya? 2 Corinthians 12 verse 9, for my grace is sufficient, and my strength is made perfect in your weakness. I will use your weakness as a platform for my miracle. I will use your weakness as a platform for my glory. Salamat sa ating kahinaan. Dahil sa ating kahinaan, mas naluluwalhati ang Diyos. Kasi, pag lagi kang malakas, imbis ang tao sambahin ang Diyos, ikaw tuloy ang sinamba nila. So inaalaw ni Lord na sometimes ma-expose yung area ng weakness mo para sabihin ng mga tao, hindi nga talaga siya Diyos, si Lord lang talaga. Sometimes it is the pastor, the preacher, the evangelist na humaharang sa kaluwalhatian ng Diyos.
So God will use our weakness so that siya lang ang mag-glorify. Siya lang ang maluwalhati, mga kapatid. So, nung sinabi kay Paul yon, anong sinabi ni Paul? Nagdamdam ba siya? Nag-arte-arte ba siya? Bakit gano'n? Ayoko ng ganito. Ayoko. Nag-arte-arte ba siya? Sabi ni Paul verse 10, therefore I take pleasure in my infirmities. Yayakapin ko tong kahinaan ko. Yayakapin ko tong reproaches. Yayakapin ko tong distress for Christ's sake. At anong sabi ni Paul? For when I am weak, there I am strong. Kaya ako malakas ngayon, isa lang ang dahilan. Si Lord lang ang aking kalakasan. My flesh and my heart fails, but God is the strength of my life and my portion forever. Hanggang ngayon, nagdadoubt pa rin ako, bakit ako pinili ni Lord? Nagdadoubt pa rin ako, bakit ako tinawag ni Lord? I'm totally disqualified for this. But God is using my weakness so that the glory belongs to Him. Your weakness is not disqualification, brother and sister. Your weakness makes you a candidate for a miracle in your life. Hayaan mo ang mundo husgahan ka, ganyan talaga sila. Hayaan mo ang tao sabihin anong gusto nilang sabihin. But God will turn your weakness for His glory. God will turn your weakness for His glory. God chose the weak, and the weak say, I am strong. Lahat ng mga mahihina, pwede ba kayong magpuri sa Diyos? Kung alam mong mahina ka, pwede kang tumayo, purihin mo ang Diyos. Come on, somebody. Ang kahinaan mo ay imbitasyon sa trono ng biyaya. Lumapit ka sa akin na may kahinaan at ako ang iyong kalakasan. Lumapit kayo sa akin na may kahinaan at ako ang magbabago ng iyong buhay. Alam kong nagda-doubt ka, Lord, bakit mo ba ako tinawag? Struggle ako sa ganito. Lord, bakit mo ako pinili? May ganito akong ugali, Lord. Lord, bakit mo ako pinili? Pero ang sinasabi ni Lord, para sa akin ka lang dumepende. Para araw-araw kang manalangin. Para araw-araw kang luluhod at hingi sa aking tulong. At hindi ka aasa sa sarili mong kalakasan. Oh, yan ang kayo na malalakas, okay lang kung ayaw nyo magpuri. Tinatawag ni Lord yung mga mahihina. Mga mahihina, lapit kayo sa akin. Ako ang sagot, hindi ang galing mo. Ako ang sagot, hindi ang talento mo. In the name of Jesus. Lapit tayo sa altar, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kung pwede, tayo, mga kapatid. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. But if you feel to kneel, you can kneel down. Come on. Lapit tayo sa Panginoon. Kaya hinayaan ni Lord ang kahinaan na yan para lalo kang lumapit sa Kanya. At hingi ka, Lord, tabang Lord. Tabang Ginoo, tabang Lord. Hindi ko pinili yung malalakas sa mundo. Hindi ko pinili yung matatalino sa sanlibutan. Kayo ang pinili ko kasi kayo lang ang didepende sa akin. God chose the weak. And I'm proud to say I'm weak. I am weak, but only God is my strength. Halaboko shakaya ralabaka. Ikondorololo na makasataya ralaha. Come on, iyak mo sa Diyos. Open your mouth.
Let the weak say, I am strong. My only strength is Jesus.